Grabe yon. Like, I never really, I mean, hindi ko alam kung paano ko mag-a-act sa trip na yon because of course it was my first time. And parang ako, at mo yung napapa-Filipino mentality ako, na nung biglang kaharap ko yung mga Italiano, sabi ko, hello po. Sobrang demure. But, alam mo yun, I was so happy kasi ang ganda ng welcome nila sa atin. Like, oh, Ascendra! Hi, this is from Ascendra! So parang ako, big deal na pala talaga Ascendra sa manufacturer. And nakaka-happy na gusto ko talaga i-share sa inyo. Na-share ko na yung pinaka-problem natin lahat, which is sabi ko, di kami mga all-out ng market sa Omega Life kasi nabibitin pa. And I was saying na we want to be able to market this really great product with peace of mind kasi we know na kahit mag-over kami dun sa quota na binibigay ninyo, kaya mabigay agad. So sabi nila sa akin, let's talk about that problem. Sabi ko, yes, it's a good problem. So, good news, gagawa nila ng way na makapag-produce ng over ng products na kailangan natin for Omega Life. That is their commitment. Diba? Grabe yun. Hanggang ngayon, I'm basking in that energy. Like, nililigo ko pa rin yung energy na yun hanggang ngayon kasi first time kong nakita na yung mga kausap ko, mga Italiano, like mga puti, di ba? Tapos sila yung nag-aangkat ng produkto nila sa atin. Sila yung nagpupush, sila yung nagsasabi na maganda to, with all their clinical claims, with all their pharmaceutical grade processes, pinupush nila yung product nila sa atin. So sabi ko, wow, grabe, nagiging big deal na talaga tayo ng client sa ating manufacturer. That's why they also committed. Ito nag-commit sila. Kaharap ng mga head na na-meet namin, may scientist pa na hinarap sa amin. Yung bigay nilang commitment sa atin is that pupunta sila dito. Diba? Pupunta sila dito para ma-meet nyo din sila sa event natin on Feb 8. Diba? And para mapakita din nila sa atin yung unwavering support, unwavering partnership na meron tayo with them. At hindi lang yun. Hindi lang po mga Italiano ang pupunta dito, hindi lang yung big boss ng Catalent yung pupunta dito. Pupunta din yung tiga Norway, kung saan po hinahango yung salmon natin. Diba? Kung saan hinahango yung salmon for the salmon oil, pupunta dito kasi excited din silang ma-meet kayo. Grabe, diba? At ang nakakatawa doon, nung nagsabi kami, oh, we're inviting you, ganito, ganyan. Alam niyo ba, lahat sila nagre-raise ng hand. Ang sinasabi, ako din, sama ako. So they're very excited to meet us. They're very excited to meet our community. And na-excite lang talaga ako kasi, di ba, milestone moment po natin ito. So, ayan. And share ko din po sa inyo bilang ma-share ko talaga lahat. Grabe yung leaders natin sa Italy. I swear. May mga nagbiyahe from Milan. I thought parang Metro Manila lang ang Italy eh. Na when you say Rome or Italy, akala ko parang sinabi mo lang na Quezon City, Mandaluyong. Akala ko ganun. Hindi pala. Milan is 3 hours away from Rome. Yan, ang dami nating distributors from Milan, nagpunta nang nalaman na mag-e-event tayo. And get this, meron pa kong pumunta from Spain. Care of Boyet. Diba? Grabe. Nagpunta sila, 2 days kaming nag-meet and greet, 2 days kaming nag-chikahan, nag-chismisan, nag-share ng good news na nangyayari dito sa ating community. Alam niyo po, I am proud to say, and I am very, very proud to share with you na na-witness ko how easy it will be to expand our business in Italy.
Alam niyo po ba, nakakuha tayo ng commitment sa ating manufacturer. As we speak, may kausap na po tayong consultant. As we speak, may kausap na po tayong lawyer, kaya andyan po ang legal team natin. Kasi mag-uusap na po sila ng consultant and ng lawyer. Kasi in 3 to 6 months time, mag-open na po tayo ng company-owned branch sa room. And dahil sa sipag ng mga taong nauna, lalo na si Ate Revelyn under Mario, yung mga iba pang nandito, alam niyo po ba na dahil made in Italy yung ating product, kapag binaliktad mo yung box, makikita mo yung address ng Catalan sa Italy na manufacturer natin. Yung Catalan po na yun, gumagawa rin po yun ng products ni Pfizer, ni P&G, ni Novartis, ni GSK. Sobrang sikat po niya. May pangalan siya sa Italy. Ngayon, yung mga Pinoy na ascenders na nauna, nung nalaman yun at nung nalaman na ang mga Italians ay love your own, nung pinakita nila yun sa kanilang mga amo, sa mga senyor, kanilang mga senyor, alam niyo po ba na yung mga amo nila nagtitake na rin ang product natin? Wow! Diba? So as easy as that, if we guide our ascenders with the right information and with the right facts, kaya-kaya pala natin makapenetrate cross-culture na. Yes. So yung confidence level ng mga Pilipinong nauna na nag-aangkat ng produkto natin, umaangat. Bakit po? Kasi hindi putyo-putyo yung manufacturer natin. And gusto ko pong malaman ninyo yun, na yung manufacturer natin sa Italy, kung tumataas ang confidence level ng mga nagbibenta ng products doon, mas lalo sa atin. Kasi masagana yung produkto sa atin dito eh. Diba? Pero good news, para masuportahan natin yung mga ascenders na nandun na, at yung mga ascenders na makukuha niyo pa lang, ang gagawin ng company, since nagmamanufacture tayo ng product doon, mag-iiwan na ng portion ng products para hindi niya na kailangan i-ship yung Omega Life. Wow! Diba? Ito lang yung magiging technicality. Kasi diba, ang box natin gawa sa China, kaya siya ganun kaganda. So as we speak, nagtatabi na rin ang box na ipapadala doon, company's expense na. Wow. Diba? Tapos, iiwan na lang natin yung products doon, may magde-delegate tayo na tao ron, at yun ang may hawak ng Omega Life para sa lahat ng ascenders na makukuha. Right? So, habang pinaprocess yung ating permits, habang pinaprocess lahat ng certification, at least may produkto na tayo agad doon. Diba? Nagka-translate na rin ng label, everything. Basta, nakaka-excite. Kaya yung mga FP, yung mga SP, at yung mga ascenders, leaders na may balak na mag-expand sa Italy, pagbutihin nyo na po ng sobra-sobra. Kasi in 3 to 6 months time, hindi pwedeng hindi tayo makakapagbukas ng branches doon. Wow. Diba? Grabe si Marlene. Ayan. Tapos, gusto ko pong i-share din sa inyo na the market is very fresh there. Lalong-lalo na yung Union Bank, ATM, yung mga OFW na nag-apply nun, hawak na nila yung ATM nila. So, gagawa na lang sila ng content na nakakapag-pay out ang Ascendra through Union Bank ATM. And yung fear, usually ng mga OFW na paano kapag ka madodormat, di ba? Yung mga ganang fear yan eh. Paano pag nadormat, kasi ganito, kasi ganyan. Good news, dahil sa system na binigay ng Union Bank sa Ascendra, hindi po madodormat yung account. Wow! Ayan. So, ayun po. We are just really getting started. Di ba? Wala pa po tayong day 1. Lahat po tayo nasa ground zero. Kahit lahat tayo nasa ground zero, ang dami na pong nagkaroon ng exponential results sa inyo. And I'm sure madadagdagan pa po iyon. Mga resultang yan, it will follow.
So, ka-excite mo ba yung Italy trip? Parang hindi. Ngayon, ano ang mas nakaka-excite sa palagay niyo? Yung Italy expansion o yung day one? Day one. So, ayan. I want you to look forward to our day one. Kasi marami po tayong magagawa pa to improve your experience as we gear up to our day one. Marami pa po yan. Ito po ang part ko. I'm so happy na na-share ko po ito sa inyo. So, palakpakan po natin yung day one! Cassandra! Thank you! Gusto na yun. Kevin! Thank you so much, Ma'am Ces. Palakpakan natin. Sino ang company na wala pang grand launching pero may pa-event na sa ibang bansa? Wow. Sino ang company na wala pang tawag nito grand launching pero magkakaroon na tayo ng office doon sa Italy? Wow. Cassandra lang. Excited na ba yung lahat? Yes! Sobrang excited ako. Actually, namiss ko si Ma'am Ces. Kasi sabi niya sa akin kanina, hindi na tayo nakita. Sabi ko, araw-araw ka rin dito, ikaw lang talaga yung wala. Medyo umikot pa. Anyway, to give company updates, excited na ba sa susunod na speaker po natin? Yes! So yung next speaker po natin, grabe, nagagaling ng action ng Bicol, fresh from Bicol, grabe ikot na right now. But to give our company updates, regarding kung ano na nangyari sa company natin, our vision, kung saan ba tayo pupunta. And of course, yung mga major updates po natin. Hindi ko na po papatagalin. Tayo po tayo lahat. Our CEO! Millions and millions of us! Sir Julian! What's happening? Thank you. Balik ng musical. Panahon ako yun. Hindi ka Marvin, ha? HR, pakimemo nga ba HR? Panahon ako, hinintay ko Justin Bieber eh. Perform si Justin Bieber na nakaubad, yun ang hinintay ko eh. Good afternoon! Welcome sa ating alignment meeting. Malapit na po ang day 1 natin! Kaya gusto natin mag-meeting kasi mamaya yan, katulad ng pinangako namin sa inyo, lalo na sa mga founding partners. Of course, nagdala yung founding partners ng mga best 3 to 5, 6 people nila. Kaya aside from the founding partners, may mga susunod na generations na nandito. Kung sino yung invite ng founding partners dito, well, I'd like to tell you, kayo yung best, kaya kayo in-invite namin yung mga founding partners. Saan best? Dinitig ko yung best. Dinitig ko yung best kayo to also help us disseminate the information. Kasi minsan, sa dami ng ginagawa ng mga FPs, hindi na nakakababa yung mga information from the above below. So, gusto natin align tayong lahat. So, katulad na sinabi ni Ma'am Francesca kanina, lahat ng may grupo dito sa Europe, please, lalo na sa Italy, ha? Kailangan po actively engaging kayo sa team nyo. Huwag mapuputol yung momentum. Pagbalik namin galing Italy, bumaha po ng pay-ins kaagad, no? Dati, ilan na pay-in mo? 3 executive, tama ba? O, nandito ba si Nins, Tibor? Kay Toby. Meron tayong pay-in din kay Toby. Kay Kirby, meron din. Sino pa? Yung may mga nakapagpa-pay dito galing Europe. Saan ka? Italy rin? Nag-pay na? Oo. Meron. Saan? Oo, nag-upgrade yung iba. So, yung momentum na create namin doon para hindi maputol, lagi kayong mag-meeting. Alright? Lagi kayong mag-present. At the same time, gagawa kami ni Jaylin ng twice a month
na general meeting for the leaders of Europe and the first-timers of Europe. O yung bagong painting, magkaiba. Ha? Isipin nyo mabuti yun. Sa dami ng ginagawa namin, pinagkasya pa namin lahat yan. Dumating kami noong isang araw ng Italy. Tingnan yung schedule namin ha. Kung ba't namamaga pati ang mga mata namin hanggang ngayon. Namamaga na yung mga litid ko. Hindi. Dumating kami galing Italy, 9:50 in the evening. Nung gabi, alas 12 nung gabi, may minute na kami sa Ortigas, kung alam niyo yung salang. Salang ba yun? Nakita pa kami ni Kevin. Diba Kevin? Oo. The following day, nag-iwalay kami nila J-Lib 2-3. The following day, alas 10 ang biyahe ko papuntang Bicol. So, uwi lang ako, palit ng brief. As in, brief lang talaga. Ay, hindi na pala nagpalit kasi walang brief nung araw na yun. Pagdating namin ng Bicol, we had to meet with the leaders kaagad. Tapos, the following day, nag-cut kami ng ribbon sa Naga. You know, Daraga to Naga is about 2.5 to 3 hours away. Punta kami doon. Cut kami ng ribbon, talk, and everything. Umalis kami ng Naga, around 1:00 na or 12. Nakarating kami ng Daraga, alas 2, alas 3 na. The following day, cut ng ribbon ulit ng alas 2. Tapos pagdating ng alas 5, cut ng ribbon sa building ni J-Lib. Ang maganda, alam niyo naman, pagka-banding-banding na, yung banding-banding na ganyan, alam niyo na kung anong oras natatapos. Alas 5 ng madaling araw. Ang gagaling pa ng leaders ng Daraga. Kasi habang nandun kami, kanya-kanya silang video sa amin ng, Sir, pabati lang po sa lahat ng OFW namin. Pila po sila. Hindi na uso selfie ngayon. Video na. Ang nagtataka lang ako, pare-pareho naman yung script namin. Hindi na lang isang kumana. Gusto individual. But we're fine with that. We're okay with that. Dumating kami kahapon. Talagang hilong-hilo na ako and everything. Sinundo lang po ako ni CFO. Tapos siya naman ang nagpunta dito kagabi. And then, eto malupit. Nakita niya yata yung post ni Sandro na meron kayo sa project. No, kagabi. Pauwi na lang siya, sinabihan pa ako. Daan kaya tayo dun sa project? Sana sinabi ko, gusto mong mamatay na ako. Wala, hindi ko na alam ang tulog. But, alam mo malayong mararating ng kumpanya natin. Kaya ko na lang magsabi sa inyo mamaya kung ano yung nangyari sa buhay niya. Siya na magsasabi, ano ang buhay niya? Anong buhay niya? Kasi mas malupit nangyari sa kanya hanggang kanina madaling araw. Anyway, so, yung ganitong momentum, ito yung hinahanap natin. Yung ganitong mga pangyayari na hinahanap namin. And we want to support the growth of everyone here. Kung pwede lang namin hatiin ang mga katawan namin para kausapin kayo lang. Kagabi, muntik pa kayo ni ma'am mo. Nagpaalam pa si Cesar. Pwede kong pakausapin si Manny ng mga hanggang 2 hours lang. Mga ganun pa siya sa akin. Sabi ko, okay lang, maaga tayo bukas. Huwag ka nang pupunta bukas, ha? Biro lang. So, these are the support system that we want to extend each and every one of you. Na kami mga founders ninyo, hands-on po kami, nakasama nyo video. Hindi sa salita, hindi sa gawa, you can pull us anytime, pull out nyo kami every time. We can never say no unless magpapatong po yung schedule or mag-overlap. But in as much as we are free, pwede nyo kami gumutin kahit saan. Katulad yan, sa bukas na ba yun? Quad Force? Yes! Quad Force, bukas na? Yes! Bubukingin ko lang si Rocky ha. Mga few days ago, sabi niya sa akin, Sir, pwede po ba kayong mamit? Pwede ba namin kayo maging guest sa Quad Force? Meron kaming out of town, etc. Sabi ko, sige, anong oras ba yan? Maganda po, sir, mga 6 para kasama namin kayo mag-dinner. Ayan, sabi ko, sige. Mag-dinner, siguro, sabi ko, kahit umalis kami dito ng 3 hours, etc. Ito na, nung isang araw, nagkukumpulan yung tatlo. Si Brian Bibe, si Dalugtog, at saka itong si Rocky.
may sasabihin, di mapakali. Sabi sa akin, sir, pwede ka ba makausap? Sabi ko, sige, pwede. Eto na ako. Binabaliw ko sila nangyari sa'yo. Nga pala kayo sa sa February 4, 6 o'clock, dapat nandun na kami. Biglang tumahimik. Yun nga sir eh. Kasi po may bonfire po kami, may ganito, may ganyan po kami. Pwede po mga alas 11 na kayo pumunta. So, alam ko na kagad, di ba? 11 o'clock, may session pa doon. 3 hours going there, 3 hours going back. Siguro matapos kami doon anong oras na. Pero again, we can never say no kasi kasama nyo kami sa pagbubuhay. That's why we feel for you guys. Sa lahat na leaders dito, ano man pinagdadaanan ninyo, kasama nyo kami sa pinagdadaanan ninyo. We feel you. Yung kung kayo na-pressure, kung kayo hindi makatulog in everything, 10 times nyo yan nararamdaman nyo sa amin because of the responsibility that we have to really make your dreams come true in this business. In this business. And katulad ng binitiwan ko sa leaders meeting sa Bicol, we got your back. At the end of the day, when you're at the end of your rope, laging nandito si Asedra para sa'yo. Our doors are widely open. Bago kayo maghanap ng iba pang last resort nyo, bukas ang pinto namin, kami ang laging last resort nyo mapupuntahan. Okay? Kasi iba, pagka last resort na kung saan binilingon, pag last resort na sa buhay nila kung saan sila lumilingon, hindi nyo alam kami, last resort nyo kami. Ha? Kami yung muli yung lalapitan. In fact, kahit nga dapat hindi, kami yung una yung nalapitan, hindi natatapos doon. Kami rin yung nasa gitna. Hanggang dulo, lapitan nyo kami. Hindi yung pag nasa dulo na, nahihiya na kayong gumapit. Hindi yung pag nasa dulo na, kung saan na kayo tumitingin. Ha? Yung pintuan namin, wala kang lock eh. Nagpalagay pa ako doon ng do not disturb. Wala din. Yung boardroom, may do not disturb doon. Wala din. Pag naka-do not disturb, bukas din ang bukas. Ay, ano ba na? Nakalagay mo nga, boy! Gulo mo, boy eh. Nakalagay na nga. Tapos pag binuksan mo, ay, may kausap ka. Kaya, yun, suggestion lang, walang kwenta. So, again, we wanna make that statement to you. Alignment meeting to, we do this once a month. And again, we would like to align ourselves to you. That we are here for you. Dudulo tayo, hindi namin kayo tatantanan hanggang hindi kayo ngayon. So, first things first, topic ko number 1, we will have a 3-day event. Bakit 3 days? February 7 pa lang, meron tayong Ascenders Assembly dito. We are expecting a surge of people coming from all over the Philippines, out of town. In fact, may mga guests tayong out of the country. Maraming pupunta dito first time, alright? Magpapapicture. So we would like to ask the assistance of the leaders, kasama nyo kami na i-accommodate sila. Alright? Gawin natin conducive tong environment. Pag nagpa-video sa'yo, pa-video ka, pag nagpa-picture, kasi binibuild up namin kayo sa lahat ng mga lakad natin. Sa lahat ng mga activities. So, expect na marami pong pupunta rito, pero i-prioritize natin sila. Total kayo naman laging nandito, sila muna dito sa loob. Doon muna kayo sa Ortigas. Sila muna, etc. Tapos, kasi we're expecting magbubulong tayo sa dami. Meron tayong assemblies sa February 7. We'd like to accommodate them. First time magpupunta na marami dito, mag-video, mag-pictures. Tapos meron tayong content sharing dito sa loob. Okay ba yun? So, February 7. Kung meron kayong ila-line up, alam namin to, founders, no? Kung meron kayong ila-line up na special guest nyo, you want to talk with us, itakon nyo na po ng February 9. 9 na. Kasi yung 8, yung 7, punong-puno na kami nun. We've got a lot of meetings for February 7. Kasi I'm sure a lot of your guests sometimes magtatanong paano po yung ATC. Kaninang umaga, ang aga nung nag-text sa akin, taga Bicol. Paano daw po mag-BCO sa Israel? Ha?
Israel na pinag-uusapan ngayon. Wala pa nga tayo sa Laguna, Israel na agad. Israel na, ang dami ng technicality, sir. May kosher ba yung product, sir? May ganito ba? So, nagte-text na ako, sabi ko, okay lang, sige, pap-approve ko yung kosher niyan, etc. Ang bilis ng expansion natin. Alright, so, first expansion natin out of the country, alam niyo na yan, will be Rome and Milan, Italy. Give us 3 to 6 months. Metro Manila, alam niyo na yan, meron tayo sa Tacloban, care of FP Noemi. Nakita ko siya. Ayan, meron tayo. Tacloban to Ormo. Both, o isipin niyo, palakpakan niyo, both in Ormo and Leyte, meron tayo. We will soon open Iloilo. Antipolo, I guess, is in the works na. Magkakaroon tayo sa Antipolo. And major branch will be situated in Cebu. And in Mindanao, we are choosing between Cagayan de Oro and Davao. Or it can be both. Alright, yan yung mga updates natin. Tapos, again, we are expanding our warehouse facility. Kasi magkakaroon na rin tayo ng fulfillment center. Magsisimula na po very soon yung dropshipping natin. Yung dropshipping ko na isisend nyo yung link nyo. Pupunta halimbawa sa Shopify yung prospect nyo, nakita yung landing page, umorder doon ng retail. Yung whole fulfillment, end-to-end na dropshipping, asentro na po ang gagawa para sa inyo. So, ilalabas natin yung facility ng dropshipping, yung e-commerce component natin, alam niyo na yan, alright? Yung meron tayong e-commerce component. We are in talks with a lot of TikTok influencers. As of now, out of 500 na influencers, meron na tayong 180 na ginagawa ng user-generated content, yung Barley, yung Omega Life, at saka yung Fusion. Because what we want is that pag sila naganap ng mga Barley, ang unang lalabas sa search nila sa TikTok, Best Barley. Ang unang lalabas. Kasi sa dami ng gumamit or dami ng mga user-generated contents natin. So, again, February 7, nandito tayo. Sino sa inyo may mga special guests and VIPs that you want them to talk with us? Paki-line up na lang po ng February 9. Alright? You can text me directly, message me directly, kay Jaylin, kay Aina, or whoever, para may schedule namin na maayos. Because some are coming from different parts of the world, they would want to know our expansion program. Clear ba yun? So, February 7, i-highlight ko lang, no? May few announcements kami sa pag-organize kasi we know na marami tayong mga founding partners na maraming grupo na dala kung saan-saan. Ayan. Number 1, let's encourage everybody to wear something pongkan. Orange. Something pongkan. Orange, okay? Hindi natin inuobliga na mag-t-shirt na katulad ng company t-shirt. Basta para lang maganda, may experience naman kayo ng ating method, mag-dominate lang yung color orange, okay na tayo doon. Seat plan. Tickets are currently being released. We will also share the official seat plan very soon for proper guidance and arrangement. Okay, so ginawa po ni Ms. Donna, in-arrange niya yung ticket per team para magkakasama kayo. Okay, hindi yung kalat-kalat. Magkakasama kayo. So, very soon in the next coming days, i-announce po natin sa official fan page yung ating seating arrangement. Okay? Event time. Magsisimula po, gates open. Part 1, yung product expo. Yung exposition. Makikita niyo yung mga booth ng mga products natin for both products and services. Kaya kung may mga guests kayo, pwede kayong umikot. Ang maganda rito, may mga station po yung Omega Life, Barley Fusion, Best Barley, yung ating accident insurance and asset health. Iikot kayo. Meron kayong passport. Para sa bawat ikot nyo, tatatakan. Second station, basa ka konti, kahit alam mo na, inom ng barley kasi may free taste. Napapawaw kayo, alam nyo kung bakit? Hindi kayo umiinom. Sabi mo, wow, yes! Itong buwan na tayo, hindi mo pa natitikman, boy. Uminom ka naman.
Oh, may free taste para po sa mga guests nyo. Oh, tatak ulit. Tapos punta ka sa Omega Live, tatak ulit. Tatak, etc. At the end of the tatak, meron kayong small token na makukuha. May pagkatapos nun, meron kayong token na makukuha sa Yulo. Could be Tatak Ascendra, merchandise from Ascendra International. Wow. May merch kayo. So, we are hoping na matapos yun by, let's say, 3 o'clock or 2 o'clock, yung buong part 1 na yun, 10 to 2. Merong gap between 2 o'clock to 4 o'clock para magkaroon kayo ng chance to eat. Meron kami kinuha mga consignees. Ibig sabihin, may mga magpupunta doon, may mga food na mabebenta within the venue. Outside the venue, meron din, marami. May katabi pong McDonald's, may mall na katapat. It's up to you. Pero within the venue, meron na pong pagkain doon na mabibilan yung snacks. Pero habang naghihintay, between 2 to 4, kasi ganito yan, we are hoping although 5 o'clock ang nandun sa ticket nyo, agahan nyo po ng 4 o'clock kasi pag 4 o'clock, kompleto na tayo, we can start at 4 o'clock. Para hindi gabihin masyado yung mga guests ninyo. Gusto natin mag-start tayo on time and we promise you, we will finish on time para hindi kayo nag-overtime sa mga bus na binabayaran. Okay, so 2 o'clock, tapos na, 2 to 4 may gap, 4 o'clock, start tayo ng program. Para din hindi lumabas masyado yung iba, from 2 o'clock to 4 o'clock, may entertainer po tayo sa stage. May stand-up comedian. So habang naghihintayan, may stand-up comedian. Tapos, tentatively, meron kaming mga tatawaging mga leaders kung nandun na yung group nyo. Nasa inyo yung stage kung anong gagawin nyo para mag-ingay sa grupo nyo. Ha? Bahala kayo kung anong gagawin nyo. Huwag lang bawal. So, 10 o'clock, gates open for Expo. 4 o'clock, start of grand lunch program. So, 4 o'clock po. 5 o'clock, yung nasa ticket, but we wanna move it at 4 o'clock. Kaya namin kayo kinakausap ngayon. Kaya kung may mga darating po kayong guests na panghapon, sabihin nyo, agahan na nila. Total Sunday naman eh. 4 o'clock, magpunta na. Leaders interaction. Between 2 to 4, during the transition from Expo to main event, we are finalizing if we will assign selected leaders to briefly discuss the products. So pwede kayo pumunta sa gitna ng stage, may testimony tayo or whatever, or anumang gimmick na gusto nyo gawin, i-advise namin kung sino yung mga leaders na yun. Bus coordination. This is very important. If may group kayo na magre-rent ng bus, please inform us ahead of time para sa proper coordination. Kasi may drop-off area, okay? Drop-off will be along the street only since buses are not allowed inside the parking area. So yung bus, meron po tayong designated assigned parking area nila. Kaya kung sino po dito yung magbabas, alright, yung may mga grupo na magagaling sa bus, please inform our admin, si Miss Donna, para po matulungan kayo paano yung parkingan natin doon. Although, sa mga sub-leaders here, mabibigyan ko ng parking kasi may parking naman within the venue. Limited nga lang po, kaya first come, first serve. Pasensya na po kayo dahil hindi natin ma-accommodate lahat ng may sasakyan. Pero may kukunin tayong mga few slots ng kotse within the area. Ni-rent na natin yon para sa inyo. Selected nga lang po at saka very limited lang. Sa mga car achievers, alright, yung may mga bago dito, for those na hahabol pa, please coordinate directly with Miss Haina. Alright? Yung nagpapasok po sa inyo, yung si Haina. Alright? Kung may hahabol na car achiever, kasi may naglabas na sasakyan dito, recent din na naman eh. Si Kiko. Nasaan si Kiko? Ayan, naglabas si Kiko. 7 months, palakpakan nyo naman. May naglabas naman. Bago ba yun? Bago, plug yun. Ano yung sakay niya? Okay, Toyota. So, may naglalabas na naman. Kung sino man yung hahabol bago mag-February 8, kindly send your pictures para masama namin kayo sa recognition of car achievers. Well, hindi naman sila akit sa stage, but more importantly, papakita lang natin lahat na nagka-kotse na span of 7 months. Okay ba yun? Maliwanag ba yun? Ayan, so, yun po yung February 8. Again, February 9 naman, ito na po yung mga one-on-one talks namin sa mga leaders na napupunta po dito. Kasi, as early as now, we are getting some information na
Pwede ba pagbaba ng leader, sir, makausap ka, makausap si Sir JD, yung dito gusto mag-BCO, mag-ATC and everything. I-line up niyo po sila sa aming apat. Apat naman kami. JD, ako, Miko, Ses. Sama niyo na si overall BDO. Ha? Kasama na rin siya. Siya na rin ang ATC officer. Bagong posisyon niya. Dito ba siya? Ha? Oo. So, ATC officer na rin siya, tsaka approving officer. Gagawin na rin natin siyang liaison officer. At dami. Palakpakan niyo naman si Jed, no? Ayan. Mga kaibigan, we hope that this is clear with you. Mamaya, may mga iba pa kami mga ibibigay na updates. Again, part ng ating program is that may mga bibigay tayong updates. So, katulad na pinangako namin sa FT, para hindi kayo caught off guard na doon nyo lang nalalaman, although it's very exciting na doon nyo nalalaman, bibigyan namin kayo ng heads up. Number 1, may ilalabas na natin doon yung Inner Harmony at saka yung Celestial Glow Soap. Andun na po yun. Kasama po yun sa product exhibit. Alright? Pag-discuss. Now, just to also inform you ahead of time, kasi ang attendance natin doon, kulang-kulang 5,000 naman. Ano ba naman yung malaman ng 200 na nandito? Yun pong hinarap sa amin ng Catalent manufacturer natin, yung hinarap sa ating product developer / business development officer, darating po siya dito, yung Italian. Alright? And darating siya yung magdi-discuss kung gaano maganda yung Omega Life on stage. Wow. Alright? So, and videos naman. Number 2, yung kinukuhanan ng raw materials all the way from Norway, si Mr. Nick, kasi gano'n ang ginagawa eh. Yung isda, hinahango po yun sa Norwegian fjords. They process that, tapos i-export po yun sa Italy, sa Catalan, doon mina-manufacture. Yung pinaka-representative po ng counterpart natin sa Norway, si Mr. Nick, darating din during our day. So, medyo marami kayo makikita foreigners doon. Ha? Kuhanan nyo man din ng video. Sir, can you speak for my OFW prospect? So, darating yung si Claudia, si Ning, and some Malaysian counterparts. Full support sila sa Centra because they know that the next big thing in network marketing and direct selling is Centra International. And they would want to become a part of our day 1 celebration. Gusto nila maging part. So marami kayong makikita doon. So yun. Number 2 na update. Marami kayong makikita na development sa portals natin. In fact, ngayon pala nakita nyo na. About the income nyo, etc. Recruitment. Nung isang araw, may nag-suggest sa amin, Sir, pwede din ba makita kung sino yung mga nag-subscription na yung hindi pa? Makikita nyo na rin po yan sa portal ninyo. Yung mga nag-subscription para pero kung data analytics. So, i-discuss din namin yan doon. Number 3, we will also release the PPAI already this coming February 8. Yung artificial intelligence nyo na parang chat GPT, pero tatawagin natin Jet GPT. Kasi pati si Jet, ipapasok namin siya loob ng computer nyo. So, yung baby AI, kaya siya baby kasi raw pa yung information niya, hindi pa masyado. Pag ginamit niya siya ng ginamit, just like any open source of artificial intelligence, patalino siya ng patalino. So ngayon, ang mga ina-answer doon, pag ginamit niyo, puro mga hallucination stage pa lang siya. But if we keep using it, patalino, until such time na mas matalino na siya sa ating lahat. Combined minds of a lot of people, dadaigin tayo ng AI na ito. So ilo-launch na rin natin dyan. Other tools, bibigyan na rin namin sa inyo yung mga latest sa credit card payment natin. Gusto nyo ba yung credit card payment? Ayan, lalabas na rin yung credit card payment natin. Yung latest natin sa ating mga payment system, gateway, sa operations, ang dami nyo po makikita sa updates na yan. And more or less, yung iba surprise na lang pagka nandun na kayo. Pero at least, binigyan namin kayo ng 75% idea kung ano mangyayari doon. Okay po ba yun? So, again,
Although yung tickets, medyo sold out yung tickets, pero kung meron pa kayong mga guests na gustong dalhin, alright, magdala pa po kayo. One thing we can tell you, ang experience nyo, o hindi nyo, pati kami, as founders, ang magiging experience natin sa event na ito ay kakaiba. Hindi siya predictable. Hindi katulad, ay, sharer na. Alam ko na yung susunod dyan. Makapag-ice cream muna sa labas. Ha? Ay, ano na, company update na. Medyo ihi muna ako. Ha? Pagka-retouch mo lang. Ito, unpredictable. It's first time din namin maranasan to because meron tayong kinuhang professional event organizer that does not only organize here in the Philippines, but they organize events all over the world. Kaya may mga pinitch silang bagong idea. Dapat kami nagugulat. Kaya kakaiba po yung magiging programa natin. Kaya it's best for you magdala ng mga guests. Of course, may mga sharers pa rin tayo, pero hindi siya predictable. Hindi mo malalaman kung nasa ang part ng program. Kaya magugulat kayo. So it's gonna be a whole new experience. Maganda yung magiging optics natin. Magdamit kayo ng magandang kulay orange, mag-makeup kayo ng konti para maganda yung optics nyo, maganda yung inyong magiging presentation. Okay ba yan? Yes! So, we have a lot of things to update you. Ladies and gentlemen, again, we are very excited. February 8 is our first day. Thank you very much! Well, thank you so much, Sir George. Alam naman natin, our CEO. Grabe yung updates, guys. Alam mo, habang nagsasalita si Sir George, isa lang sumatak sa isip ko, tama talaga eh. Tama talaga na nandito tayo sa Central International. So anyway, alam ko yung commitment. I know kung gaano sila nagsisipag, nagpapagod para sa atin. And alam mo, sobrang approachable eh. Tama. Nakita mo lang sa labas, sir, papashare naman. Ramdam ko yung, na sobrang daling lapitan. Tama po ba? Nararamdaman po ba ng lahat yun? Yes! Or FPs to the GPs to the SPs. Ramdam namin lahat yung commitment. Kaya pwede ba sabihin natin, thank you so much to our founders. Alright, so with that, hindi na po papatagalin. To give us updates regarding the operations. Smooth po ba yung operations natin, especially sa office? Yes! Maybe more updates. Actually, nag-usap kami ito last week. And you know what, sa network, sa tagal ko po sa industriya, di ba minsan kapag meron kang kausap, sometimes owner, sometimes offline, ang pinag-uusapan value. Dito ang pinag-uusapan namin sistema. Ano yung bagong upgrades, yung bagong norm ngayon. Nasabi ko, instead of balingin mo para humataw, what if bigyan mo ng tamang sistema? What if ayusin natin yung operations? Kaya to give us updates regarding the operations, hindi ko po papatagalin. Tayo po tayo lahat. Please welcome our Chief Operations Officer, Amigo himself. Mahina po yung palakpak. Hello. Yan, narinig ba? Yan. Kamusta? Ano naman pakisabi sa tabi nating FP at mga members. Congrats sa ating lahat, ha? Congrats to everyone. This is it. Pakisabi nga, this is it. For 7 months na medyo matindi-matindi ang ating mga kaganapan, right? Before anything else, gusto natin palakpakan ng bawat isa for this last 7 months. Last 7 months of trust, last 7 months of sacrifices, last 7 months of commitment, last 7 months of, pure passion, pure hope, pure, energy na binigay nating lahat. No? And that 7 months was really something wonderful kasi historic siya in the industry. Wala pa po, no? Sabi ko nga, I just posted yesterday pagbalik po namin from Bicol. Can you just imagine opening up branches in Naga, opening up branches in Daraga, opening up nag-ribbon cut ng Technopat Residence building na ginagamit po ng ating mga ascenders. Grabe po, ang ganda nung sa taas. Tapos sa baba, from 1st to 3rd floor are all residences ng mga hub. Sabi ko, yan ang puso at utak ng isang strategy officer, CSO Joseph Lee.
Utak ng puso. Utak, bakit? Kasi inspiration, sabi ko nga sa mga taga Bicol, is-share ko na rin dito ngayon. That ribbon cutting of the Technocrat Presidents is an inspiration. Bakit siya inspiration? Inspirasyon sa maraming mga network leaders. Marami tayong nakita kumita ng sobrang laki, billion-billion sa networking. Pero nakita rin natin kung paano nag-downfall at hindi na-manage. Tama ba? Maraming mga networkers kumita ng million-million, and when kumikita ka na kasi ng malaki, tendency your consciousness opens up. Tama ba? Your consciousness opens up, the time you learn na kailangan pala you diversify your finance, lay your eggs in different basket. So maraming networkers tendency, they tend to invest or use the money that they earn in networking into different endeavors. Yung iba nagka-traditional, yung iba nagbubukas ng no? Tendency, that's not our mastery. Tapos, kukunin pa yung oras mo sa network mo to that new venture. So yung pinagkuha mo ng capital and pondo, the networking business, nawala yung oras mo, so pwedeng mag-downfall. Tapos yung pinasok mo bagong venture, hindi mo naman mastery, pinag-aaralan mo pa lang, hindi mo mapasyon, pwede rin mag-downfall. Tama ba? Make sense? May nakita na kayong gano'n? Kami po, ang dami na. Tayo, ang dami na, no? So, it's okay. It's all learning. It's all part of the tuition fee. Pero ang pinakamatalino, sabi ko nga, strategy officer talaga eh. Ang pinakamatalinong investment ng isang networker na kumita ng milyon-milyon, alam mo ba, no? Hard assets that your time will not be eaten up to a new venture. Hard asset na hindi kakainin yung oras mo. Best hard asset, property. When you invest in the property, number one, anong meron pag invest in the property? Naturally, your money increases the value. Because when you invest in the property, yung lugar, lagi naman ganun po yan. Ang lugar, pa-improve na pa-improve. Dati, Metro Manila, ngayon hanggang Cavite, ngayon Laguna na, nagmamahal na. Are you following? Because progression is actually widening. So lahat yan hanggang sa Bulacan, ngayon nagkakaroon ng presyo. Because again, nag-expand. Are you following? Pampanga, nagkaroon ng airport, nag-expand. So ganun, when you invest your money in property, nag-increase. Hindi pa nanako yung oras mo sa pag-network. You can still manage your business. Pangalawa, ano yung pangalawang point doon? Strategy. Bakit? You put a lease. Building of first to third floor, taas, opisina. Ano maganda? Pag na-occupy lahat ng rooms ng residences na yun, it will be paying already more than the operational expense of the whole building. Manpower, kuryente, pati opisina, bayad na. Are you following? Hindi mo na sakit ng ulo, liquid na siya. That's number 2. So it's gonna be a producing asset. Hindi siya NPA or non-producing asset. Producing asset siya. Tumataas ng value, producing asset na, yung pangatlong pinakamatindi. Dahil yung taas, opisina, doon nag-switch on ang mga taga-Bicol. Yun ang malupit. Kinabit pa sa ecosystem ng network marketing. Doon nakatira yung mga hub. Ibig na umuupa na pagkapakahal ng mga apartment and everything. Ito, ang ganda-ganda ng lugar, pagkakasama na, mga taga-asembra lang ang umuupa doon sa residences. So this is the strategy. Tumatakas na ang value mo, bayad na ang OPEX mo kasi naupahan lahat. Pangatlo, nakakabit pa sa ecosystem ng network, lalo bumulusok yung network na business mo. That's actually one of the best investment that a networker that earns millions can actually do. Is that right? Pure strategy. At the same time, utak plus puso. Kasi kung wala kang puso sa networking, hindi mo may isip gawin yun. Agree? Kung wala kang puso sa mga networkers, hindi mo naiintindihan yung hirap and pagod at sakripisyo nitong mga to sa pag-put up ng hub, sa pag-aalaga and everything. Hindi mo may isip yun. Kaya, again, malakpakan natin yung CSO natin sa natin. Sabi ko, I want you to realize how powerful it is that we are in the right platform where we are with the right people. Tama ba? So again, this is it. Kasi for the past 7 months of the things that we have done, eto na po, we will be having our day 1. Yeah. Day 1 pa lang! Grabe! Wala pa po ako nakitang startup. I haven't seen a startup move like this. Agree? Hindi ko alam sa inyo, kung may nakita na kayong startup sa industriya natin na ganito gumalaw, ganito ang galawan. 7 months, nagbubukas ng mga branches. Ang target goal, bigyan namin sa inyo yung target ha. By the end of 2026, ang target po natin, pagtutulong-tulungan natin. End of 2026, wala pa po dapat. End of 2026, may 40 to 50 ETCs tayo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Talking about ETCs, kasi kung nagkaroon ng ETC expansion yan, dami hindi na mapipigilan. Hindi pong hindi na tayo makikita-kita mga MPs.
mga once a month na lang tayo kita pag may FD meeting na ganito. Twice a month, thrice a month. Pero more or less, lahat tayo busy sa activity, busy ang production, busy rin yung inyong portal, essential expansion, yung busy yung turbo. Okay ba kayo doon? Yun yung gusto natin. So, again, that's our target. Kaya, sinimulan na po namin, siguro first update natin ngayon, sinimulan natin yung EPC program. It will be announced on Feb 8, pero technically, it is starting already now. Like what Sir George said a while ago, kay Noemi, meron tayong EPC Phase 1. Ang ginawa po natin, may phases po tayo sa EPC. Bakit natin ginawa yun? Kasi we found out already, sabi nga natin, lahat naman ng solution ng Cassandra, coming din po sa lahat ng frustrations, from challenges na na-experience natin. Naka-blueprint kasi sa mga na-experience natin previous companies. Kaya thank you to all the experiences. Tama ba? Wala dapat galit or kahit anong pakiramdam sa mga experience. Sa lahat yun, nangyari dapat kaya tayo nandito ngayon. Tama ba? So, thankful for that, we understood na ang sakit ng EPC or BCO, minsan kapag nakakuha ka ng investor, excited, hype ka, grabe, tayo natin, Papa, you living, right timing. Tinayo, nag-invest ng 2 million, may renovation pa, ang daming ginastos, may operations and everything, nagpa-register, lahat na ginawa, nag-stock, may stock room and everything, may aircon and kompleto. Tapos after 2 to 3 months, wala nang benta. Hello? Nangyari. Ngayon, magpe-pressure yung ATC or yung owner o yung depot doon sa nag-refer sa kanya. Yung nag-refer, magpe-pressure din. So yung kinita mo, kahit kapiput lang na referral fee yun, naging crying money. Tama ba? Imbis na happy money, crying money, stress ka patuloy ngayon. Kasi bakit? Pressured ka ngayon, mapuputokin yung lugar na yun. Kasi nakapagpa-invest ka, itip ka ngayon. Are you following? So the reason why we made Phase 1 and Phase 2, yung Phase 1 po natin, technically, we will not be needing a full renovated office already. Yung Phase 1 natin is more of like a mobile APC. So instead of 2 million, we can actually start dividing it into 2. You can start with an ample amount of stocks of only 1,850,000 worth of packages and products. Ang good news ito, yung 850, madali lang siya, kasi just imagine kung merong momentum ngayon sa isang lugar, we just need to allocate number of packages. Kung meron kang executive na, may 3 kang executive, may mga pa-builder consultant, kailangan lang natin i-consolidate yun, pwede mo nang simulan yung APC program doon para may additional rebates ka pa. Are you following? Magkano additional rebates sa isang ATC Phase 1? Sa isang executive, meron kang 10,000 pesos. Pwede. Sa director, meron kang 5,000. Sa consultant, meron kang, if I'm not mistaken, meron kang 2,000. Tapos 1,500 sa bawat associate. Are you following? So, ganun kasimple. Pero maputulungan pa yung lugar. Now, kailangan mo lang, stock room lang. Mapag-stayan ng product, your mobile ATC, sa'yo kukuha. May sistema tayo. Magpapa-activate ka sa ating ATC support admin. Every time may bibili sa'yo. And then yung makukuha mong products are all products. Tapos mabato namin yung rebate sa'yo. Okay, yung 850,000, that's 500 Best Barley, 500 Barley Fusion, and 62 Omega Life. Pero magbabago yun pag dumating natin announce yung mga bagong produkto this coming February. Okay ba? Tapos, titignan lang namin kayo ng tariff kung ano yung mga laman ng executive, anong laman ng director, consultant, para pag may bumili sa'yo, ipapack mo lang doon sa paper bag, bibigay mo yung ano. So para ka lang depot, bibigay mo, may rebates ka. Okay ba yun? Para kang depot and buy and center. So that's the Phase 1. Wala pa siyang full POS system, wala pa. So para sa yung Phase 1, it's preparation. At saka it's gathering and consolidating the market to make sure ma-establish natin yung market before you invest for a full renovated brick and mortar office. Is that good? Yes. So may 1 to 3 months ka, binigyan natin ng 1 to maximum of 3 months for registration, for venue approval, for location, di ba? For renovation, for registration. Yung 1 to 3 months na yun, umiikot na ng ilang beses yung 1 million mo bago natin i-ribbon cut yung ATC mo. Pwede. Mas maganda o mas maganda? Mas maganda, mas safe, di ba? Kasi that's how we want to do it. Kasi definitely hindi naman po katulad ng Watson or Mercury Drug ang EPC. Na pag tinayo mo, basta i-advertise mo yung mga produkto, pupunta diretso yung mga walk-in market. Hindi po. Ang magpupush pa rin po niyan, ang EPC is ginawa for easy access and easy business ng mga networkers and leaders and members natin within the area. That's the purpose of EPC. So kung walang healthy market or healthy group of network leaders that are doing the business there, hindi puputok yung APC. Kaya we need the Phase 1, parang pag-uting muna, para may stock sila, mabilis ang stock ng product, palitan ka agad. Okay ba yun?
tapos may additional na rebates, para yung rebates na yun, darating na tayo, pag napaikot mo ng ilang beses, yun na rin yung gagamitin mo pang registration, pang renovate, so hindi masyadong expose sa risk yung mga investors natin ng EPC. Is that good? Okay ba kayo doon? Kaya I highly suggest if you have a client or may lugar kayo nakikita, may hindi lang basta investor, yun yung mali na marami. Ang hinahanap, investor. Okay? Madaling manap ng investor, maraming may pera eh. Pero make sure na yung lugar, mayroong momentum that is being built and you're really serious to support that location para pumutok yung asset na doon. Okay ba yun? So kung may mga napupulsuhan na po kayong lugar, tingin nyo, parang malakas dito, may kailangan ng mabilis na product dito, pwede. Addition pa pala, yung insurance natin, yung protection, wala namang ano yun eh, wala namang inventory yun, tama ba? Wala namang logistics, walang warehouse yun, tama? So pag ETC ka, pwede ka rin mag-promote ng protection sa crossline o sa grupo mo, may additional rebate ka pa rin para ka lang bayad center. Kasi wala namang stocks yun eh. So wala ka na actually nilabas sa pera doon. So yung 850,000 mo, it's all the food supplement and tangible products. Yun lang ang supply mo, yun lang ang inventory mo, doon mo pinigot yung pera, pero sa insurance, kumikita ka pa ng additional, basta nagiging parang bayad center ka. Sa yung binayad, mapa-activate sa office, and then at the same time, may rebates ka sa lahat ng ma-activate na insurance within your EPC. Is that good or very good? Very good. Parang sino dito yung mga may mapupulso ka ng lugar na EPC? Nasa ko kayo po. Kaya meron. Sige, so kausapin niyo po kagad kami para maayos po natin. Okay? So we will be announcing also yung medyo details po niya sa FedEx. Ano pa? Nabanggit ni Sir George kanina, something that we want to really promote right now is yung ating ATM. Okay? Yung ating ATM Union Bank. Sino po dito yung mga may ATM Union Bank na? Okay. Yung mga wala po please. No? Pati sa buong grupo po ninyo, meron po tayong video that we will be posting this afternoon. Yung po yung step by step na ng video. Meron ng poster yun, matagal na. Pero kasi yung iba parang ayaw ata ng poster. Parang hindi po ata nababasa yung poster, no? So ang ginawa po natin, full video na po siya. Okay ba yun? So full video, nung step by step kung paano po mag-register sa online banking ng Union Bank. Kasi kailangan muna mag-online banking ka ng Union Bank. Pupunta ka lang sa member support, may babaril lang po QR doon, and then may process na doon. May mga steps na. Okay? And then, pwede mo na makuha yung ATM card mo. Now, bakit natin gusto yung ATM? Number one reason, bakit natin gusto yung ATM? Kasi, pag naka-ATM ka, daily ang payout ng essential account mo. Okay? Ulit ko ha? So, may poster na rin po yun, daily. So, ibig sabihin, from Monday to Sunday, pwede mo nang i-click ang request ng inyong essential account using the ATM. And that's the purpose of the essential account. Ang gusto natin sa essential, mabilis sa panggalaw. Tama ba? Kasi direct mo na yun eh. So pag na-direct mo ngayon, bukas, pwede mo na makuha. Okay ba yun? Pero kung executive na yun, bukas, may 40,000 ka na. Okay ba? Okay, may 45 ka na. So, yung essential account, daily po siya, basta ATM. Di ba ngayon, pag nag-withdraw kayo, essential. Nalagay mo yung pera, tapos mapapili ka kung ATM or check. Tama? So, pag check Friday pa rin yun kahit essential. Clear? Pag pinili mo cheque, kahit na essential yun, pero pinili mo cheque, Friday pa rin yun. Next coming Friday. Okay? Ang cut-off doon is Tuesday. Alright? Pag pumasok ka ng clicking ng Tuesday, Friday. Pag lumagpas ka, next Friday na yun. Alright? Pero pag ATM yung pinili mo, bukas na bukas, on or before 6 p.m., nasa ATM nyo na yung essential withdrawal statement. Kaya we highly suggest, ang nag-skip lang yung non-banking days, no? Pwede ka pa rin mag-click ng Saturday and Sunday, pero lahat ng click ng Saturday and Sunday makukuha ng Monday on or before 6 p.m. Is that clear? Yes! So Monday nag-click ka, kuha mo ng Tuesday 6 p.m. Tuesday nag-click ka, kuha mo na ng Wednesday 6 p.m. Gets mo ba? Yes. Wednesday nag-click, so on and so forth. So pag Saturday and Sunday ka lang nag-click, kuha ng Monday ng 6 p.m. Pwede. So para mabilis yung galawan ng ating kaya encourage you, yung mga nasa ilalim, lalo na yung mga nagmahilig mag-direct na talaga, i-process nyo na po yung UB ATM card niyo. Tapos apart from that, we are also working on and may follow-through tayo with UB. Kasi kung nakuha nyo yung ATM, nakuha nyo yung ATM yung generic muna. Pero palabas na rin po yung ating co-branded ATM card with Union Bank. So, inamadali natin sila na magkaroon ng gano'n. Pero I highly suggest, kumuha na kayo muna ng generic para ma-maximize nyo yung essential. Okay ba yun?
Yan, alright? So, yun yung sa ATM. At the same time, other good news, we're working on, kaka-response lang po sa atin ng Visa Mastercard last week at saka ng ating partner payment gateway, si Paypools. May good news po sila sa atin kasi we're working on or few weeks after February 8, okay? Ready na po, hinahabulan natin para sa portal nyo, pwede nang tumanggap ng credit card payment. Okay? So, yung mga naghihintay ng credit card payment, ready na po siya this coming February 8. Okay, siguro kung siguro if not February 8, a week after February 8 kasi ngayon ni-integrate na po ngayon yung credit card payment natin sa portal natin. Okay? So, kung meron kang kasama dito sa office na gusto magbayad ng credit card, hindi nyo na kailangan mag-swipe dyan. Punta lang kayo sa portal. Tapos doon na po bilhin. Tapos ilalagay lang yung credit card details doon, makabayaran na po yun. So, maraming kasunod ng mga features po after the credit card payment. Kasi pag credit card payment na, pwede na rin tayo maglagay ng auto subscription. Wow. Kasi dami po, kahapon, galing ko ng Bicol, meron tayong mga kasama na nalimutan. Ay, 31 na nga pala. Wala, Feb 1 na. Hindi ako nakapag-subscribe, sir. Yan, para hindi na nalilimutan, di ba? Pwede tayo maglagay ng kung may credit card, pwede yun para auto-subscribe na siya. Okay ba yun? Yan. Okay, so, yun yung at the same time, abangan po ninyo sa Feb 8, it's so exciting kasi we are actually doing our best para mapaganda yung experience. Pakisabi nga, wow experience. Wow experience! Ang role po natin sa operations, kasama po yung the leadership of our operational manager, palakpakan naman natin si Ms. Donna Santos, no? And the rest of the team, no, na silently supporting your transactions. Guys, hindi po biro, I'm telling you, for 7 months startup, ang dev natin, development ng ID natin, both on admin and members portal. Para lang po alam nyo, meron kayong members portal, di ba? Yes. Okay? Yung members portal nyo, ang kapag po niyan sa backend, admin portal. So kung 70% pa lang yung members portal features, lumalabas yung sa amin, yung admin portal features, mga nasa 50 to 60%. Are you following? Or even less. Kasi syempre ang kailangan unahin, yung nakikita ninyo, yung access ninyo, and yung transactions ninyo. Sa backend, as long as kaya pa namin asigasuhin on the experience and power of the people that are on the backend, gagawin. Kaya once mag 100% yung members portal, kasabay, tsaka ba na-develop yung sa admin portal. Are you following? Yes. Pero ang maganda po dyan, mga kaibigan, kaya gusto ko lang po ma-appreciate and ma-emphasize with the operational team, with the experience of this ops team. Hindi po biro that in 7 months, with the surge that we have, and the existing admin portal that we are using, nagagawa po natin matransact seamlessly yung mga transaction po ninyo. Kaya, again, salamat sa inyong pasensya, sa inyong operasyon for the past 7 months, but after February 8, we are working on making it more seamless. Actually, itong na-experience natin ngayon, marami po na networking company, tumakbo na po ng ilang taon, mas maganda pa po yung experience or mas maganda pa yung operational admin natin. Compared to most of the companies that are been operating for more than how many years. But again, I'm telling you, this experience that you're experiencing right now on the operations is not yet even on the 50% that we are looking on na may experience nyo in doing business with several operations. After February 8, one project we have is tanggalin na po lahat ng papel dyan. Ngayon po nagsusulat pa po kayo, tama? Sino may mga nagsusulat pa kayo, di ba? Yes. Marami pang sulat-sulat, okay? So after February 8, ang isang minamadali ng in-house dev namin, kasabay yung members portal sa admin, yung experience po na wala na pong papel. Paperless. Pakisabi nga, paperless. Gusto niyo ba yung paperless? Yes! Hindi po pag nag-invite ka sa opisina, di ba, may guest kang bago, pagpasok pa lang ng guest mo, yung experience, mapakita mo gano'n, paperless. Ay, buti pa lang ng ballpen dito. Ito po, kailangan nyo lang pong pinutin yung mga order niya. Tapos diretso po na, papakita nyo lang yung QR. Are you following? Yes. Okay ba kayo sa gano'n? Yes. Tapos yung queue system nandyan, di ba? Ay, muna tayo, kwentuhan muna tayo. Sige po, wait lang po tayo. Ayan, tayo na po yun na, halika po. Ayan. Gusto niyo ba yung experience? Yes. Basta tayo nasa bangko, di ba? Kasi we want to really level up. We want to revolutionize the experience in network marketing. And that is the reason why we are doing all of this. Now, lahat po yan na na-experience sa headquarters at may experience pa,
ganyan din po ang gagawin natin sa lahat ng brick and mortar ATCs po natin and branches natin nationwide. Okay, kaya we are really, revving up yung back end natin. Kasi again, like I said, kung sa members portal, 70%, sa admin portal, more or less 50%. This full transparency po sa inyong lahat. Para alam po rin na kung hindi po siguro experience yung mga kasama natin ngayon sa Ops, baka hindi po natin napatakbo doon ng ganito with the search. Kaya nga sabi ni CSO Mirabito, parang bagong lumang. Lumang bago. Kasi bago po siya, startup siya, pero parang, yung sinaserve niya yung numbers nito. Kaya, again, we are working on that. Kaya papagandahin pa po natin yan. It will make it more seamless. Papanood niyo po sa ating Sino dito yung mga mahilig sumakay ng aeroplano? Diba? Yung mga nakasakay ng airplane. Di ba pag sinurvey sumakay ka, Emirates, Philippine Airlines, meron po kayo napapanood doon, yung welcome video. Yung welcome video na parang, hi, mabuhay. Welcome to Philippine Airlines. Diba? Tapos ako, papakita mo yung doon, yung stewardess, gagayad ka, diba? Sa mga workflow ng aeroplano. Now, good news, abangan nyo po, sa February 8, may ipapalabas po tayong video. And then after showing that video, daily na po, daily, mapapanood nyo na po yun. Para sa lahat ng mga members, alam nila what we call a Sendra experience. So kaya maganda mag-invite po kayo para makita nila na we're very, very serious pagdating sa lahat ng aspeto ng, ng business natin with Sendra International. Ang goal, sabi nga ng CSO, ng CEO, ng CFO, pagaanin ang buhay ng lahat. Okay ba yun? Yeah. Alright. Now, this time, okay, siguro, okay tayo? Ako na ikaw. Diretso natin. Okay, sige. Okay, eto, mga kaibigan. One thing that i-discuss bago ko tawagan yung ating CSO. One thing that is very, very exciting, no? Kanina mamaya pag-uusapan, sabi nga ng ating CEO, sabi ng ating mga founders, pagaanin ang buhay ng network. Na ang gustong mindset is that busy lang po kayo sa pagdidirect. Busy lang kayo sa pag-i-invite, busy kayo sa pag-approach, busy kayo sa pag-capture ng market, pag-generate ng lead. Ang gusto natin, ang experience is that meron kayong sistema, may programa na pag nasa Sendra International, not only on the operation side, pero on the network side is tuloy-tuloy sila. Yung tipong merong system where they can, may framework, may guide. Na every time may nag-join, alam niya what to do next. Ang challenge kasi usually, na nagiging hiccup natin lahat, is that may na-convince tayo, may na-join tayo. Pero pag salpak ng tao, hindi niya alam what to do next. So, syempre, as networkers, as leaders, ang challenge natin is, gagawa pa tayo ng sistema para sa duplication part nila. At the same time, magdidirect ka rin. So, minsan nakahati tayo. So, ang goal is makatulong yung Sendra International po sa lahat ng mga network members or network leaders natin. Lahat ng Sendras natin. Okay ba yun? Yes. Kaya nakita niyo yung post before ng ating CEO, ang tawag yung IPS. Naalala niyo ba yung IPS? Yes. This IPS will definitely be discussed thoroughly by our CSO this coming February 8. Itong IPS na to, nakikita po ninyo, okay? Yung ating infinite prospecting solution. Like what we always say, Sendra International is a solution company. Kaya we are creating a lot of solutions for everyone. Itong IPS po, definitely, ang goal nito, hindi po ito babaguhin yung existing system na ginagawa niyo sa grupo. We respect that everyone have their own system. Meron tayong sistema ng funneling, may sistema tayo ng pagkausap, may sistema tayo ng pag-convert. Itong IPS will be a guide. Pakisabi nga po, guide. Okay, so it's a framework po. Framework po siya or guide po siya. So, it's up to you kung ano yung kakailanganin ng grupo, saan po magbe-base dito sa IPS natin. So, this is gonna be running. In fact, marami po dito is nakausap na po ng ating Business Development Officer, si Sir Jen. Palakpakan po natin yung video natin. Yung video po natin, ano po ito? Hindi na po natutulog to for the past how many weeks? Sino ba dito yung mga nakausap na ni video? Meron na ba? Ayan, yung iba hindi ba pala? May mga nakausap na sa video, no? So, si video po kasi ang ginagawa po niya kapag kami po ay may day-to-day operations, lagi po yung nandiyan nakakalat po sa labi natin. Ang ginagawa niya is consolidate ng data.
So, sinisipagan po niya kausapin yung mga members natin, coming from different pieces, different stages, and then consolidating data. Now, what's the advantage of that? Para po sa airport, lahat po tayo as networkers, as leaders ng mga group, para tayo mga piloto. You're actually driving your own plane kasama yung mga nakasakay sa inyo. But then again, ang view po ng bawat piloto, yung view natin medyo limited. Hanggang dito. Now, yes, you're driving your own plane, but then again, ang advantage kapag meron tayong mga masisipag na business development officer, para tayong may air traffic controller. Yung air traffic controller, ang kita po na is hindi lang po isang view ng isang piloto. Yung air traffic controller na nasa tower, ang kita po niya, lahat po ng mga airplanes at piloto, lahat ng galaw. And based on numbers, based on data, alam niya ang air traffic controller kung sino dito yung may pinaka-effective na system, pinaka-effective na ginagawa. Are you following? Numbers won't lie. Kahit na medyo syempre, alam naman natin yan, lahat tayo very, as networkers talagang, we project talaga lahat. Pero importante yung numbers, hindi magsisinungaling yan. Yung result, yung outcome. Kaya yun ang tinitignan. So coming from the data, consolidated data, matutulungan, makakollaborate natin coming from each other. Ano yung mga kailangan? Madadiagnose. Kaya ito parang hospital. Di-diagnose muna bago ibibigay yung solution. Okay ba yun? So, doon po nabuo, parang konting backstory, paano nabuo yung IPS. So, it's all actually coming from each and every of you. Parang galing po ito sa ating lahat, sa mga founding partners natin, galing sa ating mga members and ascenders. Alright? So, si IPS, it's very simple. It's actually a framework. The idea is that marami kasi sa atin, when we do our business, marami tayong nakita coming from the data ng BDO, is that marami yung mga magaling mag-funnel. Ito yung tsura ng sales funnel usually, di ba? Usually, ang funnel natin natin kung saan tayo, kailangan marami tayong kinakausap, marami tayong lead generation, marami tayong lead to talk to. Okay? And then yung iba, ang magaling naman sila sa conversion. Ma-convert yung mga kinakausap, yung prospects. So, yung iba magaling dito. But the challenge is, pag na-convert na, may paying na, minsan nagkakaproblema doon sa pag-duplicate ng tao. Yung iba naman, magaling sila dun sa duplication. Magaling sila dun sa ang duplication kasi it's more of building the culture. Yun naman talaga tayo eh. Kaya nga diba, sa Tagalog, ang sabi nito, mga networkers, parang kultuhan eh. Sa English, yun po talaga. Mababago natin yung mga members natin for them to fall in love in what we do by building the right culture. Yun talaga eh, pagalingan talaga mag-culture. Kapag magaling ka mag-culture, sustainable yung business, naduduplicate natin yung mga tao. Pero pag wala kayong sistema ng pag-culture at mahina yung system for culturing, technically, people definitely will come and go. Mas matakas yung attrition kaysa sa retention. Ang goal, mapabaliktad natin. Mas matakas yung retention kaysa sa attrition. Parang sa simbahan, parang sa church na kaya auditly, consistent exposure. Kapag inactive na yan, di ba, backslide, wala na. Pero pag kaya weekly, consistent exposure, may sistema, technically, dumadami kasi may culture. Alright? So, ganoon din sa business. So, again, yung iba magaling dito, yung iba magaling dito, pero ito kulang. Agree? Yung iba naman, dito magaling, ang daming duplication system, kulang dito. Yung iba naman, ang galing dito, walang duplication system. So sa IPS, ang ginawa po, in the help of the data consolidated ng ating Business Development Officer and with experience of our CSO, CEO, CFO, ng ating mga founders, and syempre yung mga founding partners din po na nakausap natin coming from their suggestion, insights, nabuo natin yung framework para po dun sa IPS, para masolusyonan natin ito. Kaya siya solution. Ano yung framework? Ang ultimate goal po natin lahat, pag nag-network tayo, is to actually build a team. Tama po? Hindi naman tayo nandito para magbenta. Hindi naman tayo nandito para kumita na ng milyon. Hindi ka kumita ng milyon pag wala kang team. So ultimate goal is to build a team. Kaya yung team, yun yung ginawa nating acronym ng framework para madaling tandaan. Basta ang purpose, to build a team. Ang purpose is to create a team. So, dahil alam natin yung purpose natin, ito na yung acronym. Hindi natin malilimutan. Ano yun? First, we need to learn or create a solution for targeting. Bumuo tayo ng mga solusyon para effectively maka-target tayo or maka-generate ng maraming leads. So, ito nanggaling to coming from, explain natin kung paano ito gagawin. Pero nanggaling to coming from the experience na napakaganda po nung ginawa natin switch on. Sino dito yung mga actively po na nagsiswitch on coming from the project ni CSO? Nasa kamay, switch on. Effective po ba o super effective? Super effective.
Ayan, super effective. Ang dami po. Para na namin sabing effective, hindi po to base sa salita lang. Again, air traffic controller, data consolidation ni BDO, ni CSO, daily po, yung ating network development, nagre-report po ng numbers kay CSO. Nakikita niya ang data, kaya alam niyo po si CSO, napakagaling sa monitoring po niya. Kahit nasa Europe yan, monitor tayo lahat. Ay, malamig. So, kitang-kita yung numbers. Alam mo niyo, ang dami po dito, nung nag-join ng switch on, dati ang daming kausap, pero ngayon ang dami ng conversion. Nagdagdagan yung kausap. Andyan, may mga mag-ahates dyan. Andyan sila Super Mario, andyan sila Linksy. Ang dami ng mga after switch on talagang bumulusok. Tama ba? Kaya ang sabi namin, yung switch on kasi, hindi siya actually just an event. Switch on is a psychological switch. Ang binabago niya yung work ethics. Kasi yung ginagawa natin sa switch on, pwede mo rin naman gawin sa hub eh. Pwede naman gawin sa bahay yung mag-video call kung mag-usap eh. Pero bakit sa switch on, effective siya? Kasi yung psychological switch on nangyayari. Yung intention, ang tamang term doon, intentionality. Pag nasa hub kasi, ang hub effective siya. Saan? Makabawas ng cost. Kasi imbis na ikaw lang magbabayad ng upa mo, anin kayo, hati-hati sa operational expense ng buong hub. Nakatipid? Yes. Pero naging problema, medyo nagiging konting sakit ng hub natin ngayon, yung hub nagiging room for complacency. Tahimik na. Yung mga, alam ko po yung FPs dito, umilit minsan ulo dyan kapag nagiging room for complacency. Nangyari kasi kapag may kausap ka, kakausapin ko na to, di ba? Naka-shorts ka, galing ka sa taas, bababa ka sa opisina, baka sa hub, tapos may kakausapin ka na, wait lang, sigar mo na ako. Pagkakausapin ko na, wait lang, ako pala talagang yung ngayon. Kasi iba may schedule na ng mga chores eh. Tama ba? So minsan hindi nagagawa. Pero with the word intentionality, galing sa bahay, nagawa natin yung effectiveness na hati-hati, minimal cost. Pero dahil may intention magbihes, may emotional investment, may effort investment para magbihes, mag-ayos, pumunta sa opisina with the intention of talking to people, doon pa lang psychological switch ka. Ito po malupit. Pagdating mo doon sa switch on, ang daming tao. Iba't ibang table nyo, grupo nyo, kabilang table, may iba pa. So nagkakaroon ng another psychological switch kasi, yung katabi mo busy, ang daming kausap, ikaw wala. So may isip mo, dapat may kausap nila, kung dami ng kausap sa kabila, may psychological switch. Kaya, something that we want to enhance on switch on, gusto nyo malaman sa ops din, may enhance tayo. This is coming from the suggestion ni Sir Kevin Gonzaga. Okay, palakpakan naman natin. Meron nyo isa, gusto ko naman namin nyo, open door policy po tayo. We will not tell you that we are perfect, guys. Dito po sa Ascenta International, psychological safe space, you can actually tell what you want to tell, you can suggest para mas mapaganda natin yung mga solutions natin. Tulong-tulong po tayo, well-connected tayo. Okay ba kayo doon? Yes. Ang suggestion ni Kevin na ngayon, yung workout ngayon po, nagpapabili na tayo ng achievement bell. Di ba kasi ngayon, pag binagbayad dyan sa counter, may tumutunog. Di ba may tumutunog dyan, may choo-choo train, tapos may congratulations! Narinig ko ba yun? Tapos palakpakan, celebration, di ba? Ngayon, gagawin natin, pag switch on, may alabas tayong achievement bell na, di ba may facilitator? So yung facilitator, magsasabi ka lang, ito po, sir, meron tayong bagong sign up dito ngayon. Ready na, bukas po. So i-confirm lang ng facilitator, tapos mapag-ring yung bell, everybody will celebrate pag-ring ng bell. Sabi ng achievement. Tapos, pwede tayong gumawa ng ating scoreboard. Yan. Scoreboard. So every set ng switch on, may scoreboard. So pag nakakaisa ka na, nakakadalawa, nandito yung pangalan mo. So ikaw yung habang yung switch on ka, nakikita mo, ang pag-saving, tatlo na lang. Usap pa. Oo nga. Sapul na sapul eh. May mga gagawin tayo. Tapos handle na lang sa dulo. Okay ba yun? Ayan. Okay. At the same time, Idol. inyong kagandahan, yung work ethics na mabago pag-switch on. Yun nga lang, may something tayo nakita coming again from the data consolidation ng ating mga ng video at saka ng ating mga founders. Maraming gusto mag-join yung switch on. Ang problema, pag nandun na, grabe na pressure natin kausap ng kabila. Ikaw walang makausap. So pag wala kang makausap, ang tendency, dami mong mag-minute ka, kaya nagiging hard sell. Kaya doon na ngayon nagkaroon ng solution na kailangan magkaroon tayo ng mga solutions on target marketing, lead generation. Doon na buo yung mentality na in terms of targeting, ang pinaka-effective pala ngayon in targeting is not the budget in ads. Dati kasi sanay tayo, mas marami ang budget mo sa ads, mas lamang ka. Pwede pa rin naman. Pero with the algorithm ng Facebook, pag mali yung target niche at mali yung tinatawag na content
And yung target, hindi siya naka-align. Pag hindi naka-align sa target market at sa content, pamahal yung pay-per-click mo o yung ads mo. Are you following? So ngayon, ang technically, kailangan pala natin ito, i-align natin yung target ng yung content. And maintindihan natin, saan ba galing yung market? Parang kasi, nagugulungan, na ang mentality nila, pag nag-market or naghahanap ng lead, ang mindset, dalawa lang naman yan eh. Offline, at saka online. So itong graph na to, kami na naman sa ideation ng ating video. Alright? Gumawa po siya ng table. Okay, ano yung table niya? Mali pala na ang mindset natin ng market galing sa offline and online. Hindi po offline and online yung market natin. Yung offline and online is a way of communication. Ang market talaga natin, dalawa. Ano yun? Yung warm at saka yung cold. So warm and cold, yung warm, ito yung mga kilala natin, readily available for our business. Pag kinawagan mo lang, pwede mo na kagad i-convert. Pwede mo na kagad idala sa conversion funnel. Yung cold naman, ito yung mga mas marami na hindi natin kakilala. Now, kung gagawa natin ng table itong offline, online, warm and cold, makakagawa ka ng apat na table. Ano yung apat na yun? Meron palang mga market na pwedeng warm at makakapag-usap mo ng offline. Meron din tayong market na warm na pwede mo naman kausapin at ma-convert online. Meron din tayong market na cold na ma-convert mo offline. Meron din mga cold na ma-convert mo ng most of us, hindi na tayo nakafocus kasi nga naman ito yung pinakamarami. Pero technically, kung meron ka nitong apat na table na to, kung mag-lead generate ka, pwede kang mamili sa mga yan. Marami yung iba expertise dito. Tama? Noong mga unang panahon, maraming malupit dito po. Cold and offline. Ang tawag natin dati dyan sa unang panahon, pusakal. Kaya meron po ngayon dito yan, si Manny, Sir Manny. Pusakal po yan. Lahat mo na kausapin kahit stranger, cold, offline. Diba? Si Martin, di ba si Martin? Si Martin, ayan, si Martin, ito pa, pusakal po. Lahat na lang, no? May nakasalubong sa baba, dinala dito sa patas, nag-painting. Diba? Cold offline. So kahit sa ganito comfortable or sa dito ito expected, pwede. So ito pala, dito natin makuha yung target. So meron ganito, hindi ka mauubusan ng lead generation. So again, si Sir Jed, meron siyang ginawang way on how may format sa ChatGPT that you can create a page. Kung meron yung mga hindi pa po, yung mga wala pa po, para po yung content mo naka-align sa target market na gusto mong i-market. Meron tayo. Okay ba kayo nun? Meron ba dito mga nagawa na sa video? Ayan, meron na. Ayan. So meron na kayong iba mga page, no? Ang naganda ng mga title sakto-sakto sa market. So yun po yung target. And then, after that, yung i-expose. So ang goal, pag magaling ka mag-target, kailangan meron tayong magandang exposure. Ito yung second na nakita natin switch on. Yung iba, ang daming kausap. Pero ang challenge is kung ano yung sinasabi nila. Napansin niyo yun? Pero parang iba-iba yung sinasabi ng mga members. So, ang goal, magkaroon tayo ng magandang conversion flow. Saan nanggaling to? Kung nag-uusap kami ni Sir Jen ng ating video, nanggaling to doon sa idea na, paano nga ba effective mag-convert? Sabi, paano nga mag-effective magbenta? Doon namin na pag-kiskisan at napag-isipan with the founders na ang mga pinakamagagaling po ba na magbenta is yung hindi nagbebenta. Example, pag pumasok ka sa clinic ng doktor, may nakita ba kayong doktor na pagpasok mo sabi ng doktor, uy pare, tama-tama, may bago kong antibiotic dito, gamitin mo. May ganun ba doktor? Wala eh. Most of the doktor, pagpasok mo, ano yung gagawin ng doktor? Tatanungin ka, ano ang naman mo? O ba't ka na dito? Napapakonsulta mo? Doon, masakit kasi ng tiyan ko eh. O ano ba kinain mo? After malaman yung sakit mo, tatanungin ka pa ulit, ano ba kinain mo? O anong huli ng suka mo? O ano yung dumi mo? Anong consistency? Tanong. Right questions, gathering the data, coming from mga sagot mo, at saka gagawa ng prescription. Pagsulat ng prescription, pagbigay sa'yo, paglabas mo ng clinic, kahit wala kang pera, gagawa mo ng parang para mabili yung prescription. Ibig sabihin na bentahan ka na hindi ka binibentahan. So technically, that's also what we want to do on the conversion. Parang walang hard sell, doon pumasok yung sinatawag natin KYC. After all of the funnels mo, sa gitna, minsan kasi doon sinisinong eh. Meron pong structure to. Didiscuss po yan by February 8. So, again, kung ito yung challenge, yung script, pwede po tayong magkaroon ng solution sa IPS. So, this framework lang po siya. It still depends on you.
So dito meron tayong yung auto-reply, aalamin natin kung i-welcome muna natin, and then commitment step, di ba? Lilipat mo sa Facebook page mo, sa profile mo, para mag-call schedule, right? Pagkausap mo na sa video, yun na. Yung iba gagaling. Yung iba, pag napanood ni Sir Jed, pagkausap, di ba? Straight, ano pa lang, first time naging kwar, parang kala mo, hello, tita! Parang matagal na mamangkin. Close na agad. Ay, napanood kasi ni Boss Jed si Andronico magkausap ng mga tita. Ayun, si Sir Andronico, si Osi, napaka-effective. Pagkakita ka lang, parang close na parang matagal lang nawawalang mamangkin. Matagal na, close na agad, build na agad yung rapport, di ba? Ito ang challenge. Na-build mo nga yung rapport, pero minsan nasisinok dun sa kung kailan mo transition to business. Na-experience mo yun? Okay na eh. Close na kayo eh. Pasok na eh. Tiwala na eh. Hindi nga alam mo yung papasok pa yung business, sininok ka, parang nag-red flag bigla. Yung closeness yung parang biglang tumahimik na wala. Are you following? Ngayon, ang nakita namin solusyon doon, yung KYC. Ano yung KYC? Know your customer. Ang magandang transition para medyo smooth. Nakita natin. Pag close na kayo, na-build ko na yung rapport, ay tita, tamang-tama, thank you for informing nga pala. Pero bago ko mabigay yung solusyon sa iyo, doon sa informing mo, may mga questions na kami kung tawag namin know your customer para mas maintindihan ka namin at mas malaman namin kung paano tayo makapagtulungan. Okay na po ba? So ito po yung tanong. Una, tita, nakapag-business ka na ba before? Pag sumagot ng yes, may funnel na tayo. Pag sumagot ng no, may funnel na rin. Ang lundo ng funnel, ng KYC ang lundo, tita, kung magtatayo ko ulit ng business, ano pong budget yung tingin nyo na kaya ninyo at tingin yung pang-negosyo? Bakit kailangan kaya? Kasi dapat kaya, kapasok sa budget niya. Yung alam mo naman, baka nga kaya niya, hindi naman pang-negosyo. O baka naman alam niya pang-negosyo, pero wala naman siya nun. Minsan kasi problema, pag binagsak natin kagad, yung mga packages or yung offer natin, minsan, wala naman palang budget, hindi naman pala yung budget ng kausap natin. Kung na yung ugat mo, mas wala palang pera. So with this, dahil may KYC, yung kausap mo naman na kagad sa answer niya. O, after yung KYC, transition na kagad, mayroon tayong share screen. May share screen video, may share screen video, naka third party. May video na po doon, may magkukwento na lang po na, may magkukwento na po doon. Base sa mga tanong na sagutan mo, ito yung best na package para sa iyo. So natin na siya, may video. So po, tita, base po sa mga tanong na sagutan niyo, thank you po, meron po tayong papanoorin video together. Para po masolusyon na tayo mapagtulungan. Ito po pala, panoorin natin, share ko po. So hindi ko siya iniwan, nandun yan. So mapanoorin na lang, hindi ko lang mapalabas dito, pero naiimay natin yun sa PEP8, I think, with CSM News. Okay ba yun? Yeah, so, may panel. Guys, after that, syempre, after ng share screen, review mo na lang, di ba? After review, yung dito, decision framing na. After decision framing, options of payment. Yung iba naman, ready na magbayad eh. Ang problema, nung magbigay ka ng option of payment, wala kang option. Ang sabi mo lang, tita, sige, kung okay ka na, padala mo lang sa akin yung pera. Okay na sana doon pa nagduda. Ano daw? Madaling pera sa kanya? O, kaya gagawin natin, may options dapat. Kaya yung sinasuggest ni BDO, may option dapat tayo. Pag pag decision frame na, ready na, sige po, this time, ito po yung options of payment natin para sa consultant package ninyo na napanood ninyo sa video. Yung 45,000 po, pwede po kayo magbayad diretso sa company, QRPH. Pwede rin pong bank transfer sa company. Or kung gusto nyo, kung na pong magkasikaso, pwede nyo pong i-limit sa akin para makasikaso ko po. Then we'll keep in touch para po may monitoring tayo. Okay, pwede ba yun? Yes! Option payment. Kasi di ba parang kayo, pag bumili kayo ng medyo high ticket value product, ano mas gusto mo? Nagbabayad ka diretso sa kumpanya o nagbibigay ka sa tao? Minsan nag-recap kayo. Tapos kayo as FPs, minsan sakit nyo pa ng ulo yun. Kapag may ganong sistema walang option payment sa grupo, minsan yung grupo, kuha ng pera, hindi nare-relate. Diba nagiging sakit ng ulo mo ngayon? Kasi ang daming report. So gawa natin ang option payment. Okay ba yun? So again, eto, framework lang po siya. Ibabalatag po natin sa inyo in detail yung content, pero framework lang siya, guide lang siya. Yung iba sa inyo ginagawa na to, yung iba may mga kulang, pwede natin gamitin, pwede natin dagdag. Makakatulong ba? Yes! Okay. Now, bakit natin kailangan ito? Alam niyo, na-imagine namin ng mga founders, nagkwentuhan kami, na-excite kami nila Sir Joseph, nila Sir George, nila Moises, nila BDO Jetmark. Sino-sino nakapanood na ng Wolf of Wall Street? Ayan. Sa mga hindi pa, mamaya nasa Netflix po yun. Wala. Yung Wolf of Wall Street po, ano po yun? True to life story ni Jordan Belfort.
Tama? Stocks. Alam mo marami matutunan doon sa sales. Pero isa sa mga matutunan namin doon, pinag-usapan namin lagi, si Jordan Belfort, yung core team niya, puro mga background, yung iba doon, nagbibenta ng marijuana, yung iba addict, meron doon, ganito. Pero ang simple lang ang ginawa niya. Meron siyang funnel, conversion funnel script na nakalatag na. Yung mga... May flow. Pag nag-yes, eto. Pag nag-no, eto. Nung pinatakbo ni Jordan Belfort yun, yung opisina niya, ang itsura, lahat may kausap. Alam mo sasabihin, iisang tono, iisang signaling, iisang messaging. May bangko sila na pag ito kausap, may sasabihin. Pag estudyante, ganito. Kapag real estate agent, ganito. Kapag teacher, ganito. Pag OFW, ganito ang linyata niya. Meron silang bangko ng funnel. Can you imagine? Kapag meron tayong ganun, coming from the framework ng IPS, pag nag-switch on tayo, parang opisina ni Jordan Belfort. Ganun kaningay sa mga nakaparod ng Paul Post. Pero syempre, hindi naman, yun kasi medyo borderline scam si Jordan Belfort. Dito niya natin gagawin yun. May value tayong i-offer. Okay ba yun? Okay, so, yun, yung definitely IPS. And then, of course, after conversion, na-convert mo na siya, meron tayo ditong alignment. Ito po, mga kaibigan, yung alignment natin, will i-discuss mamaya ni CSO sa inyo, para pag meron kayong napapay-in sa switch on, meron po kayong pagdadalan, automatic, hindi mo na problema. Ito na lang ang gagawin mo at ang buong grupo. Meron ng alignment na pwede kayong paglagyan. Okay? Mamaya, kapaliwangan ng CSO. Okay ba kayo? And of course, yung after na ilatag dyan, saka na magkakaroon ng mag-multiply. Mag-multiply siya in a sense, bakit? Kasi babagsak natin sa kanya, eto. Alright? After ma-align, ibabaon. Mamaya papaliwanag ni CSO paano natin ibabaon. After ma-align, automatic mag-multiply. Bakit mag-multiply? Uulitin lang po natin ito. So kaya ang itsura ng IPS, pag multiply yan, matututunan niya yung pagka-target. So yan ang mangyayari dyan. Pagka-target ulit, tapos mag-i-expose ulit, lahat ng mga pay niya, papasok ko naman sa alignment ng CSO at ng founders, tuloy-tuloy na po siya. Kaya po siya, infinite prospecting solution. This is going to be continuous itong funnel na to. Parang infinite po itsura niyan, parang ganyan yan. So tuloy, para maraming magbago ang buhay sa kasalukuyan ko. Pwede. Guys, this could be the first time ever in the networking industry na merong sariling unified framework ang company para sa lahat ng networkers, kahit iba't ibang grupo, iba't ibang market, iba't ibang sistema. Unified system for everyone. Solution. First time ever sa Ascendra International. Kaya alam ko, excited ba kayo dito? Excited ba kayo dito? Excited ba tayo sa Feb 8? If you're excited, huwag natin patagalin. Tayo po tayong lahat. Let's all welcome. Medyo shake tayo para mag-isip. For your alignment and updates, let's all welcome our CSO, Joseph Lee! Yun, nalit palakpakan mo natin si Sir Vico Akinson. Yun. Anyway, magiging lang naman po. Ganda talaga. Yung Diyos ko kasi, ang goal nga natin, di ba, isa sa clarity, nung start tayo for the past 7 months, ang goal ko talaga namin is mas makakaling sobra sa trabaho. For the past 7 months po natin, ang dami talagang trabaho, ang daming ginawa, and ang dami na rin po natatapos. Currently right now, masaya po kami kasi makakapag-focus na tayo ng sobra sa network. Kaya kung kumita po kayo ng maganda ng past 7 months, lalo po natin pagagandahin at ng taon po natin. Now, sa in-explain ka ni Mr. Nico, since meron na pong tinatawag na unlimited prospecting, magbibigyan po kayo ng infinite na mga prospect, ang sunod pong gagawin namin is magkakaroon po tayo ng mga changes. Una pong changes natin, hindi na po tayo muna magsisitsuan po dito sa head office kasi magkakaroon po tayo ng mga seminars na eto na po yung downlines nyo or GP. Ang tanong, pagka-join, anong gagawin? Kaya nagkaroon ng kanya-kanyang system kasi may mga iba-ibang ginagawa. Eto, meron pong pwedeng unison ng gagawin ng lahat kung gusto nyo pong sundin. Ang unang gagawin po natin after umattend ng pagka-member, example, nag-join na sa'yo,
Magkakaroon tayo ng seminar dito every 7 p.m. Every day, na ang topic po, unang topic natin sa 7 p.m. is launching pad. Itong launching pad na to, ang magdi-discuss nito si Sir Jorgen. Ang pinaka-purpose lang po nito, mas maintindihan ano ang networking, ano ang MLM. In short, mai-inlove sila sa networking. Just like nung katulad po nangyari sa atin, nung first time po tayo, nung nakita natin na pwede ka palang yumaman, pwede palang magbago buhay mo, pwede palang ma-achieve mo yung ganito. And yun lang po ang i-discuss niya. In short, pag umattend dito, anong mangyayari? May love, magugustuhan po nila. Okay? Susunod, meron po tayong tinatawag na everyday po to. Para may idea po kayo, dito po siya gagawin, 7 p.m. everyday, sabay na po ang Zoom, sabay ang live. Para hindi na po, kahit saan yung mga downlink, saan yung palak ng mundo, yun lang sa yung link, makinig po sila, manood, na-leverage na po ng sobra yung company. Okay? Sunod na topic is second look. Itong second look, i-discuss naman to ni Jed. Ni BDO. Okay? Ang purpose po ng second look, mas maintindihan ng mabuti yung turbo, yung advantage ng marketing plan natin compared sa mga ibang companies. Isa lang na word ang maaalala nyo dito. Mag-upgrade sila ng account. Okay? Third, Second meeting na. Strategic connection. Ito naman, aking tuto, ang pinaka-busy dito, paano nila ma-maximize na yung mga kakilala, ka-Facebook nila, na ma-refer nila sa mga SP para ma-presentan ng company. In short, ang pinaka-ano lang dito, isa lang, magre-refer po, after umattend, magiging magaan na sila pagre-refer. Mama-maximize na yung lahat ng connection nila na i-refer sa SP, then automatic, SP na muna ang mag-present. Okay? Sunod, ito naman CTC, Communication that Converts. Ang magdi-discuss naman ito si Sir Nico, ang pinaka-purpose nito, pagka-attend dito, magiging basic networker na siya. Ibig sabihin, kahit pa paano, alam na yung mga basics. Hindi ko lang alam kung nabanggit ko kanina ni Sir Nico, meron na rin po tayong POV na ginawa kahapon, ang POV ng office. Nakwento ba yan? Okay, ang POV ko is point of view na parang typical na ginagawa sa industry, may dala-dala kang guest, ito tour mo sa office, ito yung bilihan, ito yung purchasing, ito yung ganito, ito yung gano'n. Ano ba? Parang tour video na kahit hindi pa dito nakakarating yung mga GP po ninyo all over the world, pero para po silang makarating pag nakita nila yung video. Kasi sa video nyo, ang nag-narrate si Donna. Na-explain ni Donna, dito kayo pag bibili, dito kayo pagkukuha ng ATM, dito kayo pag magre-release ng product. In short, nagkaroon na ng tour. Yung mga GP nyo kahit hindi pa nakakarating dito. Clear po ba tayo? Yes! Okay. Isa pa po sa dagdag na gagawin namin. Kasi ang live, sabi ko nga lagi, napakasimple po ng live. Kaya lang maraming taong nahihirapan for us na maging successful sa life. Kasi we're always making a decision because of our emotion rather than because of logic. Kahapon, nasa switch on po ako. Nagsimula po ako ng mga alauna, 18 ng umaga. Natapos ako mga 5 ng umaga. Sinabay ko po yung mga nagsuswitch on kahapon. Sino po yung nasa switch on kagabi? Pwede pong yung mga nakita po. Ayan. Ngayon, habang nandun po ako, dami nang naging realization. Kasi nakausap ko isa-isa yung mga GP. I'm thankful ako kay Leo. Kaya po tayo nagkaroon ng poster na panibago ngayon ng MP. Kasi nagkakaroon ng misinterpretation nung nilabas yung gentry na poster. Akala wala ng MP na package. Na actually, hindi naman po nawala yung MP. Hindi lang siya sinabay kasi hindi nga siya binago. Pero may mga iba na akala na wala. Kaya nagkaroon ng ganun na analyzation. May iba din na tumitigil sa ganito kasi isa akong mausap. Sabi ko, kumusta network nyo? Ano kasi hindi kami makabelo. Sabi ko, bakit? Wala kasi kaming pang-boosting. Honestly, medyo I find it weird. Kasi sa akin, kung wala ka pang-boosting, ba't hindi ka gumawa ng paraan para magkapera? Para meron ka pang-boosting.
Kaya lang, mas gusto natin lagi emotion. Ano yung emotion? Akong pera, nakakatakot kasi, hirap kasi. Mas gusto natin yung dahilan. Ayaw natin logic kasi ang logic, kailangan ng responsibilities. Di ba pag sinabi mo, wala kasi akong pang-boosting, di, wala ka nang kasalanan. Kasi wala ka nang pang-boosting. Di ba, wala naman ibang gagalaw. Parang, alam niyo naman po ito lahat, 4 pillar to success. Naalala niyo ba ba? Yes! Sige nga, kanin muna. Okay, very good. Decide, anong sunod? Actions, anong sunod? Analyze, anong sunod? Just. Ito lang naman ang pinaka-simpleng formula ng life, tapos lahat ng sitwasyon mo. And currently right now, sabi ko nga, sasabay po kami sa battlefield. Isa sa naging realization ko kahapon, sabi ko, sige, kung kailangan talaga kami na even nasa switch on, I can vouch na mga 8 to 10 switch on per week na nandun ako as closer mismo. Makikisabay po ako sa mga nag-switch on para, sabi ko nga for you to become successful, you just need to learn to do the basic. Ano bang basic ng networking? Mag-invite, mag-recruit, mag-close deal. Mag-invite, mag-recruit, mag-close deal. That is the basic. Ang tanong, how can you do the basic over and over and over again passionately? Kasi minsan excited lang tayo sa umpisa, hindi pa natin. Pagdating ng oras, wala na. Kahit saan ka pumunta, ang pinaka nagiging magaling, yung kaya ulit-ulitin yung basic, na excited pa rin sila. End of the day, kahit anong gawin nyo, magsisipag kayo. Magtrabaho ka, magsisipag ka, magnegosyo ka, pwede ba ang tindahan, bukas sarap, depende sa trip mo. Diba, hindi din naman ganun din sa atin. Kaya sa amin, sabi ko nga, makikisabayan po kami, hindi lang po ako, even sila Sir George, pero hindi lang po namin i-announce kung kailan po kami sasama sa switch on. Kasi alam na natin ang mangyayari. Darating na lang, bibigla na lang kami doon, pero makakasabay niyo po kami para, at least ako din, I'm very happy yesterday's experience ko kasi, ay kaninang umaga, kasi ang dami kong realization Ang dami kong nakita ng mga learning. And ngayon, may silang po tatawagin, ang ganda po ng sharing niya, ang ganda rin ng realization niya, kasi currently right now po, ang top 1 to top 6 natin ngayon, so noong January, is lahat babae. Puro babae ngayon ang mga naging top, kaya nakaka-excited kasi nag-iiba-iba. Gusto ko pong marinig itong taong ito, hindi ko napapatagalin, basta pakiusap ko, orasan niyo po siya ng tulungan natin ng 10 minutes lang. Kasi baka po umabot po ng 2 oras pag nagsalita ko. Pwede niyo po ba tulungan? Pag 10 minutes nga, sabay-sabay natin siya i-inform. Okay? Hindi ko na po papatagalin, tatawagin ko na po itong babae ito. Okay? 1, 2, 3. Tatawagin na natin si Miss Marlene! Hello everyone, my name is Marlene Balson. Actually, biglaan po to. Pero sana makatulong yung sasabihin ko po. Actually, nung nag-start po ako dito, hindi ko alam. Pero pinagdasal ko yun kay Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi nagugulo ako. Kasi parang ang bigat na, pero gusto ko mabago yung buhay ng pamilya ko. May kinausap ako si Idol Don. Ayan po, palakpakan po natin. Kinausap ko siya, marami akong tanong. Kasi itong business na to, hindi to para lang sa kita mo ngayon. Kasi ito yung negosyo natin na magpapabago ng buhay natin at ang mga taong kakausapin pa natin. Yes. So nag-start ako way back July. Hindi ko alam yung marketing plan, hindi ko alam lahat. So pumasok ako sa top. Then consistent po yun in 3 months. October, November, December, na-hack or na-restrict po yung Facebook ko. So hindi ko to alam. So sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Hindi ako nag-stop magtanong.